Nasaan na iyong pagkatuto at coda? Compose sentences using unlocked words during story reading in meaningful text. Read with understanding words with consonant blends, clusters, and digraphs when applicable. Third, use the combination of affixes and root words as clues to get the meaning of words. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang mga salitang may kambal katinig o cluster. Alam niyo ba, kambal katinig o cluster ang tawag sa salita na binubuo ng dalawang magkasunod na katinig sa loob ng unang pantig. Ito ay isinusulat ng may tamang espasyo ng mga letra. Halimbawa ng magkasunod na katinig ay GR, PL, at PR. Narito ang mga ilang halimbawa ng kambal katinig. Ano kaya ang tawag natin dito? Magaling. Ito ay dragon. Ang dalawang katinig ay D at R. Ano naman ito? Magaling. Ito ay tinatawag na brilyante. Ang kambal katinig ay B at R. Ito naman. Tama. Ito ay Dracula. Ang kambal katinig ay DR. Brenda. Ang pangalan ng bata ay Brenda. Ano naman kaya ito? Tama. Ito ay tinatawag na braso. BR. Ano ang tawag natin sa mga ito? Mahusay. Ito ay mga prutas. PR. Sunod. Ano ang tawag natin sa mga ito? Magaling. Drum. Ang dalawang katinig na magkasunod ay DR. Sunod, grotto. Mahusay. Ang tawag natin dito ay plato. At ang pangalan ng lalaki ay Bren. Lagi ninyong tatandaan, mga bata, kung ang salitang may kambal katinig ay tiyak na ngalan, ito ay nagsisimula sa malaking letra. At kung ito naman ay di tiyak,
Nagsisimula ito sa maliit na letra. Halimbawa ng tiyak na ngalan na may kambal katinig. Bricks, Presi, Tracy, at Brian. Ang mga ito ay tiyak na ngalan na may kambal katinig. Halimbawa ng di tiyak na ngalan na may kambal katinig. Ano ang tawag natin dito? Tama, klasa. Ito naman, prinsesa. Sa nagmamaneho, driver. At grasa. Ngayon, handa ka na ba sa mga gawaing binuo ko para sa inyo? Huwag kang mag-alala. Nakabatay ang mga gawaing inihanda ayon sa iyong nabasa. Sundin mo lamang ang mga tagubiling ito. Number 1. Basahin at pag-isipan mo mabuti ang bawat gawaing iyong gagawin. 2. Subukan mong sagutan mag-isa. Kung may hindi ka maunawaan sa gawain, magtanong ka. At 3. Sikapin mong tapusin ang mga ito. Gawain 1. Basahin ng gusto ang tula at sagutin ang mga tanong ukol dito. Ang pamagat ng ating tula ay Mga Kaibigan. Akda ni Rian Tignana at Edgar Pestijo. Masarap isipin, ganoon din kung damhin na sa iyong buhay may mga kaibigang tunay. Ito ang nangyari sa mga batang kagiliw-giliw. Priscilla, Grace, Bruno, at Placido. Si Bruno ay magaling sa pagkukwenta. Pagbabasa ang hilig nitong si Priscilla. Sa anumang aralin, sikat sina Grace at Placido. Kaya guro nila, tuwa ang nadarama. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Sino-sino ang mga bata na nabanggit sa tula? Ulitin ko. Sino-sino ang mga bata na nabanggit sa tula? Number 2. Ibigay ang kambal katinig sa bawat pangalan. Ibigay ang kambal katinig sa bawat pangalan. At number 3, paano isulat
ang mga pangalan ng mga bata? Paano isulat ang mga pangalan ng mga bata? Gawain 2. Basahin ang mga salita na nasa loob ng basket. Isulat ang mga salitang may kambal katinig. Ulitin ko, babasahin ninyo ang mga salita na nasa loob ng basket. Pagkatapos, isusulat ninyo ang mga salitang may kambal katinig. Maliwanag ba? Krus. Bahay. Duwende. Plaster. Lapis. Blusa. Baso. Kamay. Klase. At jeep. Isulat ninyo ang mga salitang may kambal katinig. Gawain 3. Basahin ang mga salitang may kambal katinig. Sipiin ng wasto ang mga sumusunod na salita ng may tamang espasyo ng mga letra. Number 1. Priscilla. Number 2. Brenda. At number 3, Plaridel. Sipiin ng wasto ang mga sumusunod na salita ng may tamang espasyo ng mga letra. Number 4, prutas. At number 5, plaza. Sipiin ng wasto ang mga sumusunod na salita ng may tamang espasyo ng mga letra. Dumako naman tayo ngayon sa ating ikalawang aralin, panlapi. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang unlapi, gitlapi, at hulapi. Ano nga ba ang panlapi? Ang panlapi ay mga salitang ginagamit na idinudugtong sa salitang ugat upang magkaroon ng ibang kahulugan. Mayroon tayong mga panlapi na, ma, nag,
mag, in, at hin. Halimbawa ng salita ay umiyak. Ang salitang ugat ng salitang umiyak ay iyak. At ang panlapi sa salitang ito ay Mayroon tayong tatlong uri ng panlapi. Una na dito ang unlapi. Ano nga ba ito? Ito'y ginagamit sa unahan ng salitang ugat. Ang mga madalas ginagamit na mga unlapi ay ma, mag, na, nag, pag, pala, at iba pa. Narito mga halimbawa ng mga salita na mayroong unlapi. Magtanim. Ano kaya ang unlapi sa salitang ito? Tama. Mag. At ang salitang ugat ay tanim. Sunod, mahusay. Ang unlapi sa salitang ito ay ma. At ang salitang ugat ay husay. Pagkabigat. Ang unlapi sa salitang ito ay pagka. At ang salitang bigat ay ang salitang ugat. Sunod ay makatao. Ano kaya ang unlapi? Tama. Maka. Nahulog. Ano kaya ang unlapi sa salitang ito? Magaling na. At palabiro. Ano ang unlapi sa salitang ito? Magaling pala. At ang salitang biro ay ang salitang ugat. Dumako naman tayo ngayon sa gitlapi. Ito'y ginagamit sa gitna ng salitang ugat. Ang mga madalas ginagamit na mga gitlapi ay at in. Narito ang mga halimbawa ng mga salita na gumamit ng gitlapi. Pinasok. Ang salitang pasok ay ang salitang ugat at ang gitlapi ay in. Pinasok ng tubig ang aming bahay. Sunod, pinalitan. Ano kaya ang gitlapi sa salitang ito? Tama. In. Tumakbo. Anong salitang ugat sa salitang ito? Mahusay. Ang salitang ugat ay takbo. At ang gitlapi ay Sumayaw. Anong salitang ugat sa salitang ito? Magaling. Sayaw. At ang gitlaping ginamit ay Sunod, tumaya. Ang gitlaping ginamit ay Ikatlong uri ng panlapi. Ito ang hulapi. Ito ay nasa huli ng salitang ugat. Ang karaniwang ginagamit na hulapi ay an, han, in, at hin. Halimbawa ng mga salita na mayroong hulapi. Habulin. Ang salitang ugat ay habol at ang in ay ang hulapi. Palitan. Ang hulapi ay ang an at ang salitang ugat ay palit. Sa salitang basahin, ano kaya ang hulapi? Tama. Hin. At ang salitang ugat ay basa. Sa salitang aralin, ano kaya ang hulapi? Magaling. In. At ang salitang ugat ay aral. Batuhan. Ano kaya ang salitang ugat sa salitang ito? Bato, tama. At ang salitang han ay ang hulapi.
Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Tukuyin ang tamang salita na maaring gamitin sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Unang bilang, si Maria ang blank na mga pangungusap sa pisara. Si Maria ang blank na mga pangungusap sa pisara. Ano ang tamang salita na dapat natin gamitin upang mabuo ang pangungusap? Magsulat, sumulat, o sulatan? Ikalawang bilang, sa bandang kaliwa ng gusali makikita ang blank. Doon ka blank para ipatahi ang iyong damit. Ipasok, pumasok, pasukan. Sa bandang kaliwa ng gusali makikita ang blank. Doon ka blank para ipatahi ang iyong damit. Ikatlong bilang, si Jose ay patlang ng paborito niyang pritong isda. Ano kaya ang salita na maaaring gamitin upang mabuo ang pangungusap? Pagkakain, kumain, kainan. Ikaapat na bilang, patlang mo pa ang pag-awit. Balang araw, ikaw ay magiging tanyag sa larangan na iyan. Mahusay, humuhusay, husayin. Gawain 5. Sumulat ng iba pang halimbawa na ginagamitan ng panlapi. Salitang ugat. Halimbawa, punta. Umisip ng salita kung saan mayroon itong unlapi. Halimbawa, pupunta. Gitlapi na pumunta. At hulapi na han, puntahan. Para sa gawain 4, isulat ang nawawalang kambal katinig. May ipapakita akong mga larawan sa inyo. Nais kong isulat ninyo sa patlang ang nawawalang kambal katinig. Una, ano kaya ang nawawalang kambal katinig? Sunod, isulat ang nawawalang kambal katinig. Pangatlong larawan. Ano kaya ang tawag dito? Pang-apat na larawan. Panlimang larawan. Anong tawag natin dito? Pang-anim na larawan. Mukhang ginagamit natin ito sa ating pagkain. Ano naman ang tawag natin dito? Sunod na larawan. Mukhang masarap ito ah. Kumakain ba kayo ng mga ito? Sunod na larawan. Ano naman ang tawag natin dito? At panghuli,
Gawain 5. Bukod sa mga naibigay na halimbawa, magbigay ng mga salita o pangalan na may kambal katinig o cluster. Nais kong magbigay kayo ng mga salita o pangalan na may kambal katinig o cluster. Bukod sa mga naibigay na halimbawa kanina sa ating talakayan. Isulat nyo ang mga ito.